Radyo natin nationwide. Lunes ay ngayon, ika-20 ng Enero 2025. Kami po inyong mga tagapaghatid balita. Kasama niyo po ngayong Monday ng umaga, Cheska San Diego, Bobadilla. At Angelo Palmones. Balikan lang natin ang Gimba partner. Dalawang lalaking namatay ng dahil sa trap ng daga. Alamin natin kung ano nangyari. Yan na yung nangyari daw sa isang Baka naman bukid sa Nueva Ecija, partner. Baka naman may lason yung keso na ginamit, partner. Wow! Napaka-cartoon mo naman, partner. Expired na pala yung kesong ginamit, partner. Alamin nga natin kung ano nangyari dyan. Nagbabalik ko sa atin si Lea Valdez ng 105.3 Radyo natin, Gimba. Miss Lea. Yes po, magandang umaga po ulit. Patay ang dalawang lalaki matapos matapakan ang live wire na trap para sa mga daga sa isang bukid sa barangay Barcelona, bayan ng Nampikuan dito sa Nueva Ecija. Kinilala ang mga biktima na sina Rainiel Bagara, 17 taong gulang at si Jonathan Niebres, 30 taong gulang. Magpipinsan at pawang mga residente ng Purok 3, Barangay Faigal, Nueva Ecija. Batay sa paunang investigasyon ng Nampikuan Police, Miyerkules ng madaling araw, Enero 15, taong kasalukuyan, mangingisda sana ang mga biktima sa lugar nang hindi mapansin ang pain na nakapaikot sa bukid at aksidenteng matapakan ito na maging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Mismong ang may-ari ng bukid na si Ginang Irene Costales ang nag-report sa insidente ng matagpuan umano ng asawa nitong si Ginoong Francisco ang wala ng buhay na katawan ng dalawa sa kanilang bukid. Ayon sa pamilya, ang mga biktima pangingisda at pakikitanim sa bukid lamang ang pangunahing hanap buhay nila. Hindi pa matanggap ng ina ng binatang si Rainiel na si Aling Irene ang sinapit ng panganay na anak. Aniya, napakasipag nito maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Naulila naman ni Jonathan ang asawang si Mary Jane at ang 3 buwan pa lamang na anak. Nitong Enero 16 ay nagharap ang pamilya ng mga biktima at ang may-ari ng bukid sa Nampikuan Police Station at nagkaroon na umano ng kasunduan na magbibigay ng tig 30,000 piso bawat pamilya ang may-ari ng bukid para sa burol at pagpapalibing ni Rainiel at Jonathan. Naiabot na ang tig 10,000 sa mga ito at ang natitirang tig 20,000 ay ibibigay hanggang sa katapusan ng Pebrero. Samantala, naihatid na sa uling hantungan ang mga labi ni Rainiel kahapon ng umaga, Enero 19, habang si Jonathan ay nakatakdang ilibing sa Enero 23. At yan ang balita sa oras na ito mula sa radyo natin 105.3 Gimba, Nueva Ecija. Ako si Lea Valdez, nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Lea, di ba bawal yan? Bakit ka maglalagay ng live wire sa ground? Bawal yun. Yun nga po, Sir Angel at Ma'am Cheska, yun po ang gustong ilaban ng pamilya dahil yun po ay bukid. Bawal po yun. Yes, bawal po. yun. Di, tsaka paano pagka umulan? Hindi yung conductor ng electricity. Pagkatapos may live wire kang inilatag sa lupa. Delikado yun. Opo. Ngayon ko lang narinig na... Ginagawa pala yun, partner. Ngayon lang ako narinig na panguhuli ng daga, kinakailangan mo lagyan ng live wire. Kaya yung sa intro natin, akala natin trap talaga, partner. Yung the usual trap ng daga. Sir Angel, wala pong nakalagay man lang na sign na mayroon silang inilagay na live wire. At sinasabi po nitong may-ari ay dahil po yun ay private property. Hindi. Pero yung lugar po, Sir Angel, private property nga po nila dahil bukid. Pero wala naman po kasing harang. Yun, walang bakod. Unang-una, bawal talaga yun kahit nga yung bakod eh. At saka, diba? sana man lang may signage, partner. Hindi, baka mabasa ng daga eh. Baka mabasa ng daga. Baka mabasa ng daga, umiiwas eh. Diba? Pero hindi. Kasi baka mamaya, paano halimbawa kung hindi lang naman daga ang dumadaan, kambing, kalabaw. Correct. Diba? Opo, may nakuryente nga daw pong kalabaw bago nangyari yung insidente na yun, Sir Angel. Dapat nun pa lang, dapat may kaso talaga yan. Hindi po pwede. Anong ginawa ng LGU? Kasi dapat ipagbawal yan eh. Delikado yan ha. Sige, follow up natin, Ma'am Lea. In the meantime, thank you. Maraming salamat ha. Si Lea Valdez mula po sa Gimba. Pero partner, paalala natin to sa... Hindi ka po pwede maglatag ng live wire, partner. On ground. Kahit pa sabihin mo private property mo yan. Kasi pag umulan,
Hazard yan eh. Oh, yung kuryente na dumadaloy doon, pwedeng dumaloy din sa tubig. Gagapang yan. Gagapang. partner. O, di mas maraming madidisgrasya. Ay, mahirap yan, ha? Radyo natin nationwide. Nationwide. Pagkuha ng maraming litrato, posibleng makaapekto sa ating memorya. Oh, ay kasi selfie mo Talaga? yan, di ba? O, pag-uusapan natin yan, ha? Commercial muna tayo. 8:16. Radyo natin nationwide. Radyo